So, happy day mga Nakshi. So, ngayon, usapan natin ang pagsusuri ng isang produkto o serbisyo kung ito ba ay viable o may kakayahang magtagumpay sa merkado. So, kung ito ba ay um, profitable o maaaring kumita o tugma sa pangangailangan ng ating customer. Okay. So, ano nga ba ang ibig sabihin natin ng viable? So, kapag ang isang bagay ay viable, ibig sabihin, nito ay may potensyal siyang hindi lang upang simulan, kundi upang lumago din. Okay. So, ano ba yung viable kaya in terms ng product development? Okay. So, define natin yung viable in terms of business o sa isang negosyo. So, sa usapang negosyo, ang produktong viable ay hindi lamang nabibili, kundi mahusay ang performance at inirekomenda ng mga customers sa iba. Ibig sabihin nito, kung gusto mo ang produkto mo ay maging matagumpay, so kailangan tugma ito sa kailangan ng customer nyo. At kung maaari, lampasan nyo yung kanilang inaasahan. So, katulad ng sinabi natin kanina, yung mga inaasahan or mga requirements ng ating customer. So, ano ba yung sinasabi natin customer requirements? Ang requirements ay yung mga tiyak na katangian at detalye ng isang produkto o serbisyo na inaasahan o hinahanap ng mga mamimili. So, maaari ito ay malinaw na inailalantad or na ilalahad ng ating mga customer o kaya naman ay hindi, pero malaki yung impluwensya niya sa kanilang desisyon sa pagbili. So, bilang isang negosyante, syempre kailangan naiintindihan natin at sinasaalang-alang natin yung mga bagay na ito upang maging matagumpay tayo sa ating produkto. Ayan. So, meron tayong mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng viability ng produkto. Okay. So, unang-una dito ay ang pag-consider ng sukat at timbang ng ating produkto. So, kung masyadong malaki kasi or mabigat yung ating produkto, tataas yung shipping cost niya. So, tandaan natin na kapag mataas yung bayad ng shipping, maraming hindi tumutuloy sa pagbili. So, kung maaari, gumawa tayo ng produkto yung maliit lang o kaya magaan upang makatipid tayo sa shipping at mapabilis yung kanyang magiging delivery. Pangalawa, we have to consider also the product fragility. Okay. Yung may mga maselang kasing mga produkto, tapos nangangailangan yon ng dagdag na pag-iingat sa babalot, tapos at paghahatid. So, posible itong magdulot kasi ng mas mataas na gastos. Okay. Third, consider the SKUs. Pag sinabi natin ito yung store keeping unit. Pero hindi dito, ito yung storage ha. Kasi pag sinabi natin SKU, ito yung variation ng mga produkto. So, mas maraming variation. Kulay, gender, laki, sukat. So, yun yung tinatawag nating variation. So, mas matrabaho yun para sa part nyo. At mas magastos yung kanyang inventory tracking. Pang-apat, consider the product lifespan. So, kailangan din natin i-consider yung tagal ng buhay ng ating produkto. So, yung consumable o madaling maubos ay magandang maging produkto dahil nagkakaroon ito ng repeat sales. So, syempre, paulit-ulit bibili yung mga buyers natin. So, pero kailangan mo rin isaalang-alang kapag ganong consumable ang inyong produkto, so kailangan isaalang-alang yung imbakan nyo, production nyo, syempre pati na rin yung magiging shipping niya. Okay? So, next po ay ang tinatawag nating seasonality. So, napapanahon. So, may mga produkto po kasi na mabenta lang sa tsak na panahon. So, tulad ng Pasko. Ano ba yung mga mabenta natin na produkto tuwing Pasko lang nabibili? Siyempre, yung mga pang Christmas decor po. Example nga, kapag tag-init, ano lang ba yung mga mabibili natin kapag tag-init? So, dapat mong planuhin kung paano naman ang gagawin mo or haharapin mo. Paano mo haharapin yung mga panahon hindi ka naman nasa fixed season. Then, pang-anim, we have to consider the price point. So, siguraduhin natin na yung presyo natin ay abot kaya ng mga target customers po natin. So, habang napapanatili natin ang kalidad ng produkto, pero dapat yun ay abot kaya pa rin yung price niya. Then, pang-pito, ay we have to consider na magkakaroon talaga tayo ng maraming kakompetisyon. So, kung marami kayong nagbebenta ng kaparehong produkto, isipin nyo kung paano kayo makakaangat sa iba. So, yung mas niche po, yun, tiyak ang produkto mo doon. Mas nakakaunti ang laban. And the last but not the least, of course, you have to consider yourself. Ikaw mismo. Okay. So, mahalaga rin piliin natin yung produkto
kung saan ka nag-passion kung ano yung passionate mo, okey? Nandun yung passion mo, okey? O yung may personal kang interest dun sa bagay na yun or produkto. So, ang mga negosyo na 'to ay nangangailangan ng tiyaga, kaya mainam kung masaya ka dun sa ginagawa mo. Okay, so kaya mga mag-aaral bago tayo maglunsad ng isang produkto o serbisyo, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Practical ba ito? May kita ka ba dito? At siyempre, matutugunan mo ba yung mga tunay na pangangailangan ng ating mga customer? So tandaan natin, ang matagumpay na negosyo ay hindi lang basta ideya. Ito ay pinag-iisipang mabuti, sinusuri, inaangkop sa tunay na sitwasyon ng ating market. So ngayon, nais kong tanungin kayo or hamunin kayo. Kailangan pumili kayo ng isang ideya ng produkto o serbisyo at subukan nitong suriin gamit ang mga prinsipyong natutunan natin. So isulat yung inyong pagsusuri at iganda ito para sa pagbabahagi ninyo sa susunod na klase natin. Yun lamang. So maraming salamat sa inyong pakikinig. So hanggang sa susunod na aralin natin, maging mapanuri, maging malikhain, at huwag matakot mag-negosyo.